Una po sa lahat, ako'y babati muna sa inyo ng isang magandang tanghali o hapon sa inyo po. No? Tanong ko lang muna sa inyo, no? Ano ba ang pinaka-nakakatakot sa isang tao halimbawa? Pag-ibig ba ito? Magkutang ka ba sa pera? O yung tinatawag daw na kamatayan? Para sa iyo, ano bang pinaka-natakot dito at bakit? Para sa akin, nakakatakot na bagay. Mm. Siguro, relihiyoso po kasi ako. Mm. Like, ano po kasi kapag namatay ako, tapos hindi ako tinanggap ni God. Ayun, nakakatakot po sa akin yun. Kasi, para po sa akin, nabubuhay po ako para sa Kanya. And, kung hindi ko po siya I mean, sinabi niya rin naman na sa akin na hindi po tungkol sa works ko. Pero ayoko lang na sabihin niya na hindi niya ako kilala. Ayun. I see, no? Pero halimbawa, gusto nyo mabuhay ng napakahabang panahon, no? Ilang taon gusto mo magtagal dito sa mundo na to kung ito'y hihiling? Okay na po sa akin yung 70 years. Matanda na po yun para sa akin. Ayaw mong dagdagan natin 30 para 100? Wag naman no, sobrang tanda na. Tandaan na. Okay na po sa akin yun. Hindi naman, pero alam mo ba hanggang kailan ka magtatagal dito sa mundo na to? Hindi ho eh. Totoo, wala man talaga Wala nakakaalam. nakakaalam No? doon. Hindi nga natin guarantee, kaya yung 70, kung maabot pa talaga natin yan. Kasi konting trivia lamang, yun ata ang main average dito sa Pilipinas, mga nasa 70 plus. Kaya ang tanong nga lang, di natin kontrolado, wag naman sana, bigyan sa gitna ng interview, bigyan tayong sagasaan ng sasakyan, bigyan tamaan ng, Parang baka bigyan tamaan ng kidlat, o ano yung pwedeng mangyari na wala naman tayong control talaga sa lahat-lahat. O pwede tayong mag-ingat, minsan ang hirap talaga kasi pwede tayong madiskrasya na hindi talaga alam. Kaya nga lang totoo talaga, ang buhay lang talaga ay may lamang. Pero ito po, no, tanong ko lamang, may ligay manood ng balita po. Hindi ho eh. Pero pamilyar naman kayo sa nangyayaring mga kaguluhan sa eskwelahan? Oo. Ng patalim, mga baril, diba pa? Tanong ko lamang, kay Bubay nababahala na tila yung mga yan parang inaaraw-araw na yung mga ganyang insidente na yan. Nababahala ba kayo dyan? Oo. Napag-usapan na rin po namin yun ng circle of friends po namin na parang nagiging trend na po siya sa mga Gen Z ngayon. Like, para lang po sumikat sila, gagawa po sila ng ganong klaseng bagay. I see. Sa tingin niyo po ba, ito sa inyong opinion, no? Ang isang tao ba, kung mayroon siyang ginawang isang krimen o may ginawa siya isang mali o kasalanan, kahit anong edad ba yan, sa tingin mo, kailangan ba siyang parusahan? Ang hirap ng tanong. Kapag meron kasing kapag masyado ka pang bata, pero feeling ko hindi ka, makakapili kung ano ba talaga yung tamang gagawin. Parang nag-a-absorb ka lang ng kung ano yung nasa paligid mo pa, na kung ano yung tama. Kapag na-influence ka, tapos, syempre, bata ka pa, hindi mo pa alam kung tama ba talaga yun. Parang, kasi bata ka pa eh. Pero bigyan kita ng context dyan, no? Kung familiar ka siguro, nakikita mo yung nangyaring insidente sa Visayas, no? Dalawang minor de edad na wala namang expected, isang ordinaryong araw lamang, umattend ng mga flag ceremony, tapos yung pala, may plano na pala sila na magdala ng mga baril, at yung 15 years old, isa lang naman ang pinutok niya, warning shot lang. Pero yung 14 years old, sanay ata pala sa paghawak ng baril dahil ang kanyang sabi sa report, ang tiyahin niya na pulis na ngayon ay pinatalsik na sa pwesto sa pagiging pulis, walang habas na baril, mahigit 39 na bullets. Ngayon, to cut it short lamang, sa mata ng batas sa Pilipinas, ang kinasuhan lamang ay yung 15. Kasi may talagang matinding ebidensya. Pero sa 14, wala. Intervention lamang daw. Sa tingin mo ba, halimbawa sa ganyang case na yan, opinion niyo, okay mag-alala, opinion niyo din. Do you think ba kailangan siyang parusahan? Talagang kailangan siyang kasuhan sa ganung ginawa niya? Tanong. Siguro, kasi, 14 years old. Tapos yung kasama niya 15. Kasi hindi ko naman siya sisisihin kung sinabi niyo ayun yung tsahin niya, inasanay siya doon
sa tsahin niya kasi gumagamit yung kasama niya. No? Mm. Ano? Hindi, sa tingin mo lang naman, kung ikaw sa tingin mo may nakita ang ganyang insidente, kailan maparusahan kunwari isang tao sa ginawa niyang isang kasalanan? Yun nga, kagaya, may namatay na mga ani. Kaya nga, kahit bata siya, nakapatay siya. O talaga medyo mahirap siyang sagutin talaga sa'yo. Sige, naiintindihan ko. Ngayon, para mas lalo mo ito maintindihan, sunod itong mga iba kong tatanong, no? Tanong ko lamang sa'yo, ikaw ba isang mabuting tao po? Sa tingin ko? Sa tingin ko? I mean, hindi ako ganun kabuti. Nakakagawa ako ng mga mali. Pero hindi naman sa sobrang mali na nakakapatay ako ng iba. Oo. Oo, siguro. Mhm. Pero halimbawa, kunwari, i-grade nyo daw sarili nyo from 1 to 10. 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sobra daw kayong mabuti. Saan nyo po lagi sarili nyo from 1 to 10? Siguro 5. 5. Para sa'yo ba? Ano ba yung sabihin ng mabuti para sa'yo? Mabuti? Mm. Ano? Like, nagawa ng tama para sa iba na kaysa makasama sa iba, gagawa mo yung tama. Mm. Ang vague nung ano. So, ganun yun. Paggawa ng tama, ganun yan. Oo. Yan, naiintindihan ko naman, no? Pero ganito, bigyan kita ng ano, mahilig ko magbasa ng dictionary. Hindi, pero may dictionary ka. Hindi. Pero nagsusearch ka naman siguro kay Google or halimbawa kay AI kung hindi nyo alam sang salita. Oo. Sige, bigyan ko kayo ng konting kalaman, no? Alam mo ba, sabi po daw sa dictionary, sa out of 80 na definitions ng mabuti, ang top 1 daw ay moral excellent o morally upright. Or sa Tagalog, dapat wala kang ginagawang masama, wala daw ginagawang krimen, wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol, at wala daw siyang ginagawang kasalanan. Ibig sabihin, sa ugali pala ng isang tao. So, morally daw. Ngayon, kung tama talaga ang sinasabi ng dictionary talaga, tingnan natin itong mga itatanong ko sa inyo. Kagaya nito, kayo po ba'y nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Oo. Yan ang problema, not po tayo guilty kasi kaya ang matuto sa bata ang magsinungaling. Kaya talaga tayo dito ay guilty. Ito naman, kayo po ba ay nakapagnakaw ng pera o gamit sa tanan ng buhay niyo po? Oo. Halimbawa lang ng gamit, mapalapis, ballpen, barya, may napulot ka sa kalsada, di mo lang binalik. O natuto ka bang mangopya o magpakopya ka ng sagot sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po? Oo, lahat. Oo. Oh, sa totoong buhay lamang, no? Kunwari lamang, tayo dinakip ng mga quiz, kunwari lang ha. Sa totoong buhay, nasa puluhan na talaga tayo. Sa kaso ng pagnanakaw ng lapis, ballpen, bigyan kinasunan lang tayo ng ating katabi kasi namopya daw tayo ng sagot. Uuwi naman siguro. Alam mo nakakatawa naman siya, pero ang gusto ko lang iparating, kahit maliit na bagay yan, minsan lumalaki yan, di ba? Pwedeng mga anak yan, bigyan matutunan pala tayo magnakaw ng mga ibang bagay na hindi tinaasahan. Ang gusto ko lang iparating lang talaga, lahat talaga tayo dyan ay guilty, kahit ano pang halaga yan. Pero ito po, kayo po ba ay nakaranas ng magalit sa isang tao? Oo. Magalit sa isang tao? Oo. Nawawala ba ang stress mo pag yung nagagalit? O hindi naman, lumalala ba ang stress pag yung nagagalit o hindi naman po? Lumalala eh. Nako-consume ako ng emosyon ko eh. Siyempre, halimbawa kasi, kunwari, sinasaktan kayo, kunwari isang tao, no? Siyempre, ikaw ko naman sabihin, hindi ka nasasaktan, pero sa ng puso mo, parang gusto mo nang manuntok ng tao o manampal, pero sa isip lamang. Hindi mo talaga siya gagawin. Kaya nga lang, ito yung sinasabi. Again, di man tayo pumatay ng tao, wala nangyaring karahasan, pero may nangyaring karahasan sa isip natin. Kasi nagtatanim tayo ng galit. At pag nalaman to isang tao, tatago siya sa puso. Kaya nga, yun yung dahilan kung ba't sa totoo, lahat talaga tayo dyan guilty sa ganyang bagay na yan. Ito naman po, nagagamit mo minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Halimbawa, naglalakad kayo, hindi kayo nadapa, napa-OM, alam niyo na po yun. Oo. Tanong ko naman, mahal mo ba nanay mo? Oo. Example lamang, papayag ka ba na gagamitin mo ang pangalan ng nanay mo sa walang kabuluhan? Halimbawa, naglalakad ka dito sa lugar na to, bigyan ka nadapa, napa-OM, alam niyo na yun. Expression lang daw.
Okay lang ba yun? Oo, ata. Siguro. Bakit? Kasi, I mean, hindi mo naman sinasadya na ayun yung una mong ano. Mhm. Pero parang mali din kasi wala. Oo, wala. Mhm. Ang totoo talaga niyan, tama yung sagot mo doon sa pangalawa. Hindi mo talaga siya maganda. Kasi una, nakaka-disrespect yan o nakakabastos. Kaya hindi siya normal talaga kasi hindi mo talaga tamang gawin yun. Oo. At kaya hindi natin kayang gawin yan kasi mahal natin ang mga loved ones natin. Mahal natin yung mga taong naging bahagi ng buhay natin. Kaya nga lang sana, ay ganyan din po yan sana sa Panginoon. Imagine mo, napakaganda tong lugar na to. Ang ganda pa ng panahon. Bigyan mo, example na, biglang mumurahin mo ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Ang tawag kasi po doon ay blasphemy or pambabastos. Pero don't get me wrong po, kahit hindi kayo magsabi niyan, naririnig nyo na nga yan sa paligid yan, di ba? Parang random nila lang, minumura nila ang Panginoon, no? Nakakalungkot lamang kasi nagiging normal yan. Pero sa mata ng Panginoon, hindi siya natutuwa yun kasi pangalan niya na dapat isagrado, ginagamit sa walang kabuluhan. Unfortunately, lahat taga tayo dyan ay guilty. Linawin ko po sa inyo, hindi ko yung sinisiraan, hindi ko hinuhusgahan. Kasi ang tanong na yan ay tanong po ng lahat sa atin. Sa tingin nyo kaya, halimbawa, tayo po mamatay for example, at haharap tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon. Do you think ba kayo be guilty sa nagawa yung kasalanan or innocent kayong tao? May ano po kasi ako dyan eh, na wala na daw po akong kasalanan. I was cleansed na po sa lahat po ng naging kasalanan ko at kasalanan na gagawin ko. Gawa po ng sinacrifice na po si Jesus Christ yung buhay niya para po sa mga kasalanan nating lahat. Mhm. So, I'm trying to be confident na i-claim ko yung gift niya na binigay niya sa akin kapag nasa judgment day na ako. Na kilala ako ni God kasi namatay yung anak niya para sa akin. So, sa tingin mo, saan ka pupunta, for example? Sa langit ka ba pupunta o sa impyerno? Sa langit po. I see. Pero ganito lamang, no? Bigyan kita ng isang example. No? Kunwari may isang kriminal, halimbawa siya ay nagnako siya ng pera sa bangko. Nahuli siya ng mga pulis at siya dinala sa korte, ito pong sasabihin ng kriminal sa judge. Judge, aminado po, guilty ko po sa nagawa po kasalanan. Pero baka naman po ako hindi sa kulong pupunta kasi pwedeng sabihin niya, sinuko niya na ang buhay niya, nakilala niya ang Panginoon. Maraming pwede magsabi ng ganyan din, na talagang parang may nangyaring pagbabago, lahat-lahat. Kaya lamang, sa gitna ng kanyang pagliliti sa korte, ang sasabihin pa rin kasi ng judge, kailan pa rin niyang pagbayaran, kailan pa rin talaga siyang itapon talaga sa kulungan para makamit ang hustisya. Tama po ba? Oo. Pero kasi, si Judge yung God. Nasaan si Jesus Christ na magsasacrifice para doon sa hinahatulan? Mhm. Kasi, ano eh, hindi rin kasi ginusto ni Jesus na i-sacrifice niya yung sarili niya. Umiyak siya eh. Yung Jesus wept. Hindi ko alam yung verse, pero umiyak siya sa mangyayari sa kanya. Mhm. Pero ginawa niya pa rin yun para sa mga tao may kasalanan. Mhm. Well, naiintindihan ko naman po yan, no? Kasi ganito po yan kasi. Para lang mas maintindihan mo rin kasi yan. Kasi sabi kasi sa Bible, ang mga taong nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at kung mga nagawang kasalanan ng mga tao tulad natin, magaan man yan o mabigat, ginawa daw natin yan o sa isip lamang, pero sa mata ng Panginoon ay walang makarating sa langit, hindi makikita ang kaya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Sa tingin nyo kaya, kayo ba'y nag-aalala sa sabi ng Bible na maaaring tayong lahat ay sa impyerno pupunta dahil may nagawa tagatang kasalanan sa harap ng Panginoon? Kayo ba'y nag-aalala sa sabi ng Biblia? Hindi eh. Like, nagtitiwala talaga ako dun sa ginawa ni Jesus para sa akin. Na, meron nga siyang nakatabi nung pinako siya sa krus. Mhm. Yung, merong isang sinabi na tandaan niya yung pangalan niya kapag pumunta na siya sa langit. Tas yung isa, kung siya talaga yung anak ng Diyos, ibaba niya yung sarili niya sa krus. Ayun ata yung sinabi niya. Mhm. Yung Sige, isa. go. Sige, go. Yes. Sige. Hindi, kasi ganito lang yan, no?
Kaya ko po kasi nasabi po yan dahil para mas maintindihan natin, ang Panginoon ba ay nagsisinungaling sa kanyang sinasabi? Siguro hindi. Wala Of naman ata course. siya sinabi na sinungaling. Of course, hindi talaga siya magsisinungaling kasi siya ay mapabiolate niya ang kanyang sarili. Kasi malinaw rin sa Bible, ang Panginoon ay kailanman hindi siya nagsisinungaling sa kanyang mga sinasabi. Whether yan ay masamang balita, yan ay isasambit niya sa lahat ng tao, o mabuting balita, lahat yan ay totoo. Kasi pawang gagawin niya yan sa ikakabuti talaga ng lahat-lahat. Pangalawa, hindi rin siya author ng sin. Sinong author? Tayo, gumagawa ng kasalanan. Kaya talaga tayo, ipalpak tayo sa harap sa Kanya. And pangatlo, ito pa matindi. Ang Panginoon ay kailanman, hindi siya ng tukso na yung tao na to ay gumawa ng kasalanan. Sino ng tukso? Tayo din. Kaya lahat talaga tayo, ipalpak. Kaya sa totoo talaga, wala talaga tayong pag-asa from the first place. Pero hindi ko rin naman i-ignore yung sagot mo kasi meron talagang valid point yan. Kaya lamang, ito yung gusto ko i-share sa iyo. No? Familiar ka ba sa verse na to, yung sinasabing, Panginoon, Panginoon, lagi kong sinasambit ang pangalan mo, ginagamit para mapalis ang masamang espiritu, ganun. Tapos, sasabihin ng Panginoon, lumayo ka dahil hindi kita kilala. Familiar ka doon sa verse na yun? Yun kasing context na yan ay kung saan that time kasi maraming kasing tao, they profess na nakilala nila ng Panginoon, even they profess Christ, binabanggit nila, but the problem here is, ang puso ba nila ay nabago o tiyatawag ng regenerated? Yun kasi ang naging very critical. At alam ng Panginoon yan. Kasi nga, darating talaga na pwede may mga taong matindi na gumawa ng kasalanan, talagang ignorante na sa Panginoon. Meron naman na para bang half-hearted kung tawagin natin, pero sa mata ng Panginoon, hindi pa rin pasok doon sa pamantayan niya. Pero hindi ko sinasabi na yung sagot mo ay hindi tama. Kasi yun ay isang reminder din na pwedeng reminder din to sa sarili natin kung talaga ba yung ating sinasabi ay nag-a-apply din sa ating buhay, lalo sa ating puso. Dahil ang Panginoon talaga lang ang nagpapabago sa lahat-lahat. And actually, bagamat ano mo mangyari, dapat naman tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Oo, bigla na itong interview na to, pero don't get me wrong po, walang masamang intensyon. Dahil ako lang po ay nagmamalasakit lamang bilang isang Pilipino katulad nyo. Kagaya nito, mahal nyo ba ang sarili nyo? Oo. 100%? Hindi. Hindi na kagad. May mga parts ako na gustong baguhin. Oo. Pero mahal ko pa rin naman ang sarili ko kahit. Pero mahal mo ba ang buhay? Oo. 100%? Hindi din. May bawas. Kasi meron din akong gusto na questionable na bakit may nangyayaring ganito sa iba kahit hindi naman nila kaya. Meron akong mga hindi pa naiintindihan sa buhay na. Ano ko, hindi ko matanggap bakit yun. Hindi, totally understandable, no? Pero tanong ko naman, tayo ba yung perfectong tao? Kasi lahat naman taga tayo gagawa ng mali, lahat tayo makagawa ng kasalanan. Kaya nga sa totoo, ang Bible talaga sinasabi, ang kabayaran po sa ating nagawang kasalanan ay kamatayan. Pero wait lamang, hindi ibig sabihin nga nito, patay na tayong lahat-lahat from the first place. Kasi ba't hanggang ngayon, buhay pang karamihan ng tao dito. Bakit wala pa nagpapatayin dito sa lugar na to, di ba? That's just the simplest thing. Kahit magulo ng mundo natin, hindi mo pinababayaan ng Panginoon to kasi alam niya na lahat tayo may control. May isang salita kasi na napakahalaga na kailangan malaman ng isang tao bago pumunta sa mga susunod na mga steps na to. No? Narinig yung salita ang mercy, M-E-R-C-Y. Ano sa Tagalog nun? Awa. Kaya iba'y nahingi ng awa sa araw-araw. Ito yan. When I say kasi mercy o awa, yan ay paghingi ng tulong sa Panginoon. Yan yung nagpapakumbaba tayo. Yan yung dahilan at nabanggit mo na yung isa doon sa, nung shaping ako sa krus, yung nasa kaliwa ata, ay yun ay isang pamaraan ng tinatawag na mercy. Kasi, pag wala kasing mercy, wala talaga tayong pag-asa from the first place. At ang kanyang awa ay napakahalaga yun kasi kailangan ng tao tulad natin yan. Yan yung dahilan kung bakit hingi tayo ng tulong sa kanya, nagpapakumbaba, humingi tayo ng gabay sa kanya. Huwag tayo humingi sa kanya ng mercy, diyan na po papasok yung susunod na itatanong ko at alam ko na ito yung sasabihin mong sagot. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo tapon sa impyerno at tayo ay makalis po sa judgment day? Ano ang ginawa ng Panginoon para hindi tayo mapahamak? Nakwefes niya yung nag-iisa niyang para sa mga kasalanan natin. Kasi para mapunta daw tayo sa heaven, dapat wala daw tayong maling nagawa. Inherent naman na sa sarili natin na sinful tayo. So,
sinacrifice niya yung nag-iisa yung para tawag dito, malinis daw tayo. So Mhm. therefore, napatawad niya na tayo through Him. Mhm. Yun nga, no? Tayo po lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon Kristo po, noong 2,000 years ago, syempre hindi pa tayo buhay that time, hindi pa uso ang mga technology, wala na siyang hinangad kundi mahalin ang taong tulad natin. Kasi nga, ang desire ni Jesus ay hindi mapahamak ang mga tao dahil sa kasalanan. Pero ang ginawa sa kanya, nung siya nagkatawang tao, hindi siya minahal. Siya ay tinalikuran, siya ay pinatay, siya ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Sa anong dahilan? Wala. Nagbahagi ng katotohanan, pero daig mo pang parang pumatay ng tao, para bang matinding masalimuot na krimen, wala namang ebidensya. Matagal na po talagang may korupsyon na ang mundo natin dahil sa atin, yung puso natin, corrupted talaga. Kaya nga, yun yung dahilan kung alam ni Jesus na siya talaga yung mapahamak. Pero noon pa man, si Jesus ay Diyos na talaga. Kaya nga siya ay namatay sa krus, siya ay pinako doon, siya ay nabuhay sa pangatlong araw, binungudyat na matagal na po talagang natalong kasalanan, matagal na po talong kasamaan at meron pong buhay na walang hanggan. Ngayon, para daw tayo maligtas, wala yan sa mabuting gawa. Dahil ang kaligtasan po ay nasa biyaya o regalo ng Panginoon. Ngayon, may binigay ang Panginoon dalawang regalo para magamit natin to kahit ang kaligtasan ay sa Kanya lamang. Una, familiar ba sa salitang repentance? Oo. Palagi ko nakakasalubong yung salita niya. Familiar ka ba sa Tagalog nun? Hindi. Ganito, may say po repentance sa Tagalog po ay pagsisisi sa kasalanan. Parang ganito lamang yan. Kunwari ikaw ay nilagnat ka, 40 degrees Celsius, makapunta ka ba dito sa lugar na to? Siyempre, ano gagawin mo? Magpapagaling ka, di ba? So, ganun din. Pag tayo daw may nagawang kasalanan, talikuran lagi ang kasalanan, lumayo sa kasalanan, at babaguhin ang kaisipan sa tama. Sa English, turn away from sin and change your mind. Ganun po ang pagsisisi. Patuloy tayong nalayo sa kasalanan. At ang pangalaw po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa dalawang bagay na yan, pwede tayo patawarin ng Panginoon, bigay tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. At dyan po papasok na ang kaligtasan ay hindi na mawawala yan kapag talaga isinuko na talaga lahat sa Panginoon. Kasi yan yung dahilan kung bakit kailangan talaga isang tao ay patuloy na lalayo sa kasalanan, pagsisisi, at manampalataya sa Kanya lamang. So, maraming salamat dito. Bago umalis, meron na akong mga ilang katanungan na lamang, no? Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ang totoo sa ating napag-usapan po? Feeling ko naman, oo. Pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Oo. Kasi, ngayon lang ulit nangyari to. Okay lang kung maging honest po kayo. Do you think ba na-offend kayo sa ating napag-usapan o hindi naman po? Hindi naman. Wala naman tayo pinag-usapan na nakaka-offend. Meron akong Bible sa bahay nyo? Meron. Nakapagbasa ba araw-araw? Opo. Mabuti naman kung gano'n, no? Kasi syempre, parang ganito lamang yan. Pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Nakakain. Araw-araw. Ganun din po sa Bible. Ika nga, may kasabihan nga, no Bible, no breakfast. Syempre, pag ismo sa umaga, sana, pag-ubulay-bulay sa salita ng Panginoon, pagdadasal sa Kanya, kasi hindi natin alam, pwedeng hindi na tayo buhay na pagkagising natin, di ba? Dahil pwede mangyari na wala talagang nakakaalam. Pero yung tayo buhay pa tayo sa panibagong araw, isa na yung biyaya niya sa Panginoon yan. At yun yung dahilan kung bakit mahalaga na kailangan natin spiritual din. At siyempre susunod yung mga physical, mentally at iba pa, no? Bilang kasi pagkatapos po, ang masamang balita, lahat po tayo guilty, lahat talaga tayong mga kasalanan, walang mabuti talaga sa atin. Kaya from 1 to 10, sabi mo 5, dagdagan natin ng minus, negative talaga tayo. Kasi wala talaga mabuti sa atin. Kasi no one is righteous, no one is good talaga. All short for the glory of God talaga. Lahat tayo pumalpak talaga. Pero mabuting balita, marami naman maliligtas. Hindi nga lang talaga lahat. Pero lilinawin ko, hindi ito class record na si ganito, hell, ikaw langit, itong katabi, hell ha. Hindi ganyan. May book of life, pero Diyos lang nakakaalam yan. Ang gusto lang ng Bible kasi, examine natin ating sarili. Na kung talaga ba tayo, nasa tamang daan ba? Tungo sa buhay na walang hanggan? O baka tayo nasa pukurbadang daan na baka kapahamakan na talaga. Yan yung dahilan kung bakit
hindi masama na patuloy pa nating tingnan natin sarili. Kasi parte dapat ng buhay na patuloy tayo nagpapakumbaba talaga lagi sa harap ng Panginoon talaga. Kaya ang mabuting balita, maraming maliligtas kung talagang nagsisi talaga sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang bilang Panginoon tagapagligtas. Dahil pag dumating dalawang bagay na yan, patuloy tayong patatawarin ng Panginoon, bibigyan talaga tayo ng bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, ano man ang pagsubok na pigadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, maraming salamat dito po. No? Meron ba yung katanungan po? Ikaw, wala na. So, bago ko matapos, ito na yung simple kong mensahe, no? Anong kinalaman dito sa topic ko yung patungkol sa nangyaring incident sa eskwelahan, no? Naniniwala kasi ako na I think ang mga tao, kailangan nila ng Panginoon sa buhay nila. Kasi maaaring iba, ina-argue nila kulang sa aruga ng magulang, kulang sa gabay, pero bukang nakakalimutan nila na kailangan rin spiritual sa isang tao. Kaya nga, pag may kulang sa isang bagay na yan, parang nagkakasakit din ng tao. Pwede hindi literal, pwede hindi namamalayan, naliligaw na pala ng landas. And sana nga, action na nito, kung di kaya ng gobyerno natin, siguro sa sarili natin, magawa natin. Kasi ang mga tao talaga, madaling dumikit talaga kung ano ang nauuso sa mundo na to. At yun yung malinaw rin sa Bible na talagang gusto ng mga tao talaga yung mundo. Kaya nga, pwedeng mapahamak isang tao, pwede siyang madisgrasya, pwede rin ito rin ikamatay niya. Kasi nga, dahil sa kasalanan, mabigat talagang consequences na hindi. Kaya pwedeng instant to sa isang tao, pwede rin hindi. Kaya nga, yun yung dahilan na sana nga, kung isang tao, hinakilala niya siguro ang Panginoon sa buhay niya, hindi mo siguro ito gagawa ng isang matinding mga karasan na yan. Like for example, sa tingin mo ba, kunyari isang estudyante, nakilala niya ang Panginoon sa buhay niya, sa tingin mo, siya ibubunot pa ng baril? Magdadala siya ng patalim sa eskwelahan? Siyempre may takot na yan di ba? Kaya nga sabi sa Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Siyempre yung katalinuhan, yun yung kahalagahan na para magawa natin ito ng maayos para sa kalulugo talaga ng Panginoon. So maraming salamat po dito at mag-ingat po kayo. Stay safe po sa inyo. God bless po. And stay dry and stay rehydrated na rin po. No? So maraming salamat. Ingat po kayo. Thank you po. Thank you rin.